Igan, ginawa po ang mga pedestrian lane para ligtas tayo sa ating pagtawid. At tanong, ginagamit nga ba ito ng mga tumatawid sa kalsada at bakit marami-rami pa rin ang mga aksidente kahit sa pedestrian lane na tumatawid? Halos 1 milyon ang aksidente sa kalsada noong 2012 ayon ito sa National Center for Transportation Studies ng University of the Philippines. Sa CCTV camera ng Barangay Rosario sa Pasig, makikita ang isang lalaki na tumatawid ng pedestrian lane. Bigla itong babangkay ng puting kotse. Tumila po ng lalaki. Tumama ang dibdib at mukha nito sa kalsada. Pagdating ng mobile car ng Barangay Rosario, tinulungan nilang maitayo ang biktima at dinala sa gilid ng kalsada. Hinintay nilang pagdating ng ambulansya. Yung motorista dapat, pag nakita nilang may pedestrian ahead, kailangan talaga nagmi-minor na. Dahil yung pedestrian talagang ginawa yan para talagang magbawas tayo ng speed po natin. So tingin ko, yung sasakyan, yung vehicle, ang may kasalanan dun sa aksidenteng nangyari. Sinagot ng nakasagasa ang gastusin sa pagpapagamot ng biktima. Isang mapait na karanasan din ang sinapit ng isang lola habang tumatawid sa San Mateo, Rizal. Sa kuwang ito ng CCTV camera, makita ang isang lola na tumatawid sa pedestrian lane. Malapit na itong makatawid sa kabilang kalsada nang biglang sumulpo ang isang motorsiklo. Dahagip ang lola habang ang motorsiklo sumemplang. Ayon kay Edwin Fortes, Officer in Charge ng Traffic Enforcement Group ng San Mateo, sinampahan ang kasong reckless imprudence resulting to serious physical injuries on driver ng motorsiklo. Ang motor po ay inibitahan po sa ating impilan sa Philippine National PNP po natin para po question po at mabigyan malaman po kung ano po kanyang mga dapat gawin na pagkilos doon sa obligasyon nila sa matanda na kanilang natikasaan. Hanggang ngayon ay nagpapagaling pa rin sa ospital ang biktima. Sa San Mateo, Rizal pa rin, kuwang-kuwa sa CCTV camera kung paano kinaladkad ng kotse ang isang lalaki habang tumatawid sa pedestrian lane. September 15, pasado alas 6 ng gabi nang mangyari ang aksidente. Mapapansin ang isang lalaking nakapayong na tumatawid sa pedestrian lane. Nag-alangan pa itong tumuloy sa pagtawid. Huminto sa gitna at nang akmang babalik, isang umarol na puting kotse ang pumasok sa eksena at parang bulang naglaho ang lalaki. Ang biktima na pailalim pala sa kotse at nakaladkad ng ilang metro. Pero di pa rito nagtapos ang kalbaryo ng biktima dahil muli itong nabangga ng isa pang kotse. Nagkabali-bali ang iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Meron din itong malaking sugat sa likod. Kahit halos 3 buwan na ang nakararaan, tandang-tanda pa rin ang biktima na itatago natin sa pangalang Jay. Ayon sa kanya, ihatid lang daw niya ang isang kaibigan sa sakayan nang makatagpo niya ang aksidente. Yung bandang nasa gitna na ako, biglang sumakay ng kaibigan ko. Kaya nag-stay na lang ako sa gitna. Kasi inantay ko na lang din na may lumagpasiw sa sasakyan. Na kasi malapit-lapit na eh, baka abutin ako. Doon na ako nasalpok na yun. Samantala ang driver ng puting kotse kumaripas ang takbo at iniwan sa kalsada si Jay na naghihingalo. Sa madaling salita, na hit and run si Jay. Inabot ng halos 1 linggo si Jay sa ospital. Ayon sa otoridad, maraming labag na batas trapiko ang driver ng kotse. Isinako po niya ang kabilang kalsada, gayon pa man po, yun po ay pedestrian, tama pong tawiran yun. Dapat po nagmiminor doon at tinitingnan po kung may mga tatawid pa. Dahil sa aksidente, malaki ang inabot na perwisyo ng pamilya ni Jay. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nakakapagtrabaho si Jay. Hindi pa rin nahahanap ang driver ng puting kotseng sumagasa sa kanya. Sa Rabotas naman, isang 4 na taong gulang na batang babae ang nahagip ng isang motorsiklo. Mga bandang alauna po ng tanghali, di po namin namalaya na ano siya, nasagasaan kasi bigla na lang po kasi tulog kami.
may kasama po siyang bata. Naghahabulan po sila, dumiretso po dun sa highway. Tapos yun nga mo po, nakasalpok po nga ng single na motor. Agad namang huminto ang mga kasunod na sasakyan ng motorsiklo at makikita rin ng ilang tao na tumatakbo papunta kung nasaan po ang bata. Nangako ang driver ng motorsiklo na sasagutin ang lahat. Nagagastusin po sa pagpagamot sa bata. Pero matapos ang pag-uusap, naglahong parang bula ang driver. Ayon kay Robert Swansing, Secretary General ng Philippine Global Safety Partnership, halos 70% ng mga motorista sa bansa walang pakialam sa pedestrian lane. Halimbawa, signalizing intersection at may pedestrian lane. Makikita natin yung sasakyan nila nakatungtong doon sa pedestrian lane. Bawal yun. Sa isang oras naming pagbabantay sa isang pedestrian lane sa Lower Bikutan sa Taguig, nasaksiyan namin ang mga pasaway na driver. Sabi ko kasi doon, keep open pedestrian lane. Pero lumagpas po kayo sa pedestrian lane. Hindi ko napansin. Diretso na sana biglang nagpa-stop yung enforcer Kuya, bakit sabi doon, keep open pedestrian lane? Bakit lumagpasan niyo yung pedestrian? boss, nabitin ako kanina Babala po ng Philippine National Police o PNP, may kaukulang parusang pagsawalang bahala sa pedestrian lane. Yan, violation yan, obstruction yan. Obstruction yan. Pwede natin papasukin din yan sa reckless driving. Pero ang pinaka number one na ang violation yan, obstruction. Kasi ino-obstruct mo yung talagang para sa lakaran ng tao. Ano yan, pwedeng tikitan yan, may fine yan sa bawat city, bawat municipality, may fine na ganyan. Tapos may seminar pa yan. Pero bukod sa mga driver, marami rin ang mga pasaway na pedestrian na kung saan-saan naman tumatawid. Nagmamadali po kasi ako okay lang. Okay na po ba? Di po ba delikado? Delikado rin, pero wala naman sasakyan. Minsan kasi nagmamadali ako. Pero sa susunod doon na. Pagka tinamaan sila doon o nahagip talaga sila doon, wala silang kahabol-habol. Wala silang kahabol-habol, di nila pwedeng idemanda. Oo, pwede nilang idemanda, civil liability lang. Pero sabi mo yung other than that, wala silang kalaban-laban. Kasi hindi talaga tawiran ng tao yun eh. Ayon kay Swansing, responsibilidad ng lahat ang maging alisto sa kalsada. Kung halimbawa ikaw ay isang driver, dapat alam mo na kapag meron ka nakitang pedestrian lane sa kalsadang iyong dinadaanan, ay ikaw ay hihinto, lalo na kung may tatawid. Sa mga pedestrians naman, is wag nilang i-assume no, na yung mga nagmamaneho ng sasakyan, yung mga sasakyan parating, ay hihinto. Tingnan nila kung nagmi-minor ba o hindi yung sasakyan. Dahil kung hindi nagmi-minor yung sasakyan, huwag nilang ipursige na tumawid. Mga igan, driver man o pedestrian, dapat maging alisto para laging ligtas sa daan. Dahil sa simpleng pagkakamali at hindi pag-iingat, buhay ang pwedeng maging kapalit.